Nice! Galing naman kumanta. Daming likers at followers. Lodi! Famous yan! Feel na feel ang palakpakan. Pati na rin ang mga hiyawan, lalo na pag medyo may kalakasan. Kagising, may kilala ka bang ganyan? Gustong magpasikat at nais ng atensyon ng lahat? Parang nakalimutan na ata kung sino ba dapat ang nakikita at sikat. Lalo na pag Kristiyano ang tingin at pagkakakilala sa'yo ng lahat. Huwag naman sanang maging bukang bibig lang ang I can do all things through Christ who strengthened me. Pero ang nais pa rin ay puro glory to me. Naku po! Huwag ganon! Halika, manood ka para malaman mo kung sino ba talaga ang famous at ang bida. Famous yan? Si Jesus ang sikat o ikaw ang gustong magpasikat? Pag-uusapan natin yan kasama sina Pastor Val at Kuya Aris. Magandang gabi po sa bawat isa na laging sumusubaybay sa ating programa ng Gising Kabataan Live mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kami po'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsubaybay sa ating pong programa tuwing araw ng Martes ng gabi. Yes, magandang araw naman po sa iba't ibang parte at dako ng ating mundo. Either it's morning, afternoon, or evening po. Welcome po mga kagising sa isa na naman pong mabunga, spiritual na usapan, Daddy, yung ating gagawin po ngayong gabi. Praise God. So we're so excited for tonight and we just want to hear from you this evening. Ini-encourage po namin kayo na makisali po kayo sa usapan because we just want to hear from you kung ano po yung inyong mga pananaw, yung inyong mga gustong sabihin mula sa inyong mga puso sa ating pong pag-uusapan ngayong gabing ito. Ipaalala mo sa kanila yung shoutout natin ngayong gabi. Alright, so yung hashtag po natin ngayong gabi, our official hashtag, sa inyo pong pagko-comment, huwag niyo pong kakalimutan yung hashtag GK Jesus ang sikat. Yan po ang ating official hashtag ngayong gabi. Hashtag GK Jesus ang sikat. Samahan niyo po kami sa isang mainit, makabuluhan at mabungang kwentuhan at usapan ngayong gabi. Ito'y napapanahon kasi ngayon, Yes. ngayon ay pwede ka kasi ngayong maging sikat. Pwede ka ngayong magpakilala. Noon kasi pwede ka lang makilala kapag ka nilagay ka sa television, kapag ka nilagay ka sa radio, dun ka lang makikilala. But this time, lumawak siya. Lumawak kasi anybody can put themselves into Platform, Daddy. Yes. If they have something that they want to share, they just use the Facebook, they just use the Twitter, they just use the YouTube, and everybody can watch them. Yes. No? So, ngayong gabing ito ay mahalaga po ang ating pag-uusapan. Yes. Pagkat meron pong good side at bad side yan, kanina po yung sinasabing Daddy na sa good side, everyone can be used by the Lord in the platform of social media. Kaya lang sa kabilang banda din, yung kabilang banda yung napapasama, yung iba dahil open ang social media sa lahat, nakakalimutan na yung proseso na dapat na lugaran o dapat na tahakin ng isang Kristiyano o ninuman upang mailagay doon sa pedestal na nais ng Diyos sa ating mga buhay. Tama. So, kailangan maunawaan natin yun, no? Maunawaan natin kung ano ang dapat nating ginagawa at sino nga ba ang gusto nating talagang ipakilala. At pasikatin, no? Daddy. At pasikatin kasi mahalagang maunawaan natin yon, mahalagang maliwanag sa ating puso, sa ating isipan, ano ba talaga yung ating plano. Yes. Ano ba talaga yung ating motibo? Bakit ba natin ito gagawin? That's right. No? Kagaya nga ng ibang mga napapanood natin, hindi naman sila basta-basta sumikat. At sabi nga nila, kaya ang mahalaga nilang pinapaalala is
hindi mahalaga kung ilan ang nanonood sa iyo. Ang mahalaga, nagagawa mo kung ano yung dapat mong gawin, nagagawa mo kung ano yung plano mo talaga at yung nais mo na maiparating sa lahat ng mga tao. Yes, kaya ngayong gabi, naniniwala po ako, excited na sila, Daddy, na Right. mapakinggan ng gusto yung topic po natin at mga pag-uusapan natin ngayong gabi, kung paanong excited na rin ang mga aso natin tumatahol ngayong gabi. Simulan na po natin ang pag-uusapan natin tonight. Ang topic po natin this night is, famous yan, si Jesus ang sikat, o ikaw ang gustong magpasikat. Yan po ang ating topic ngayong gabi. So, bilang mga Kristiyano, syempre, Daddy, sa secular, talagang ang magiging famous as yung either the artist or what they called right now is yung mga vlogger. Kasi that's their purpose, magpakilala talaga, maging sikat sila. Pero bilang mga Kristiyano, usapang Kristiyano, sino ba dapat ang maging famous at sino ba ang talagang dapat na maging sikat? At yan po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Tama. Mahalagang maunawaan natin yon. Mahalagang makita natin ang ano ba ang motibo, ano ba ang gusto nating maipahatid, at sino ba talaga ang gusto nating maipakilala Yes. sa mabuong mundo That's o right. sa mga tao na maaaring nanonood sa ating mga ipinapalabas. Yes, sapagkat po yung popularity o yung popularidad ay merong equivalent na responsibility. Right. At yan po yung isang pag-uusapan natin ngayong gabi, paano natin gagamitin sa tama yung pagiging popular natin bilang isang Kristiyano. So yun yung po yung pag-usapan natin sapagkat meron pong responsibilidad, kalakip na responsibility or responsibilidad ang isang taong public figure na tinatawag. Tama po ba, Daddy? Yes, kasi gusto nating makita dito, no? Ano ba talaga yung ating gustong ipakita? Yep. Ano ba talaga yung ating gustong maipakilala at maipaabot sa mga taong nanonood? Ito ba'y gusto mo lang na makita kanila, panoorin kanila? O ito ba ay gusto mong there is something that they can get That's right. doon sa mga ginagawa mo at meron kang gusto talagang maipakilala Yep. doon sa programa na nais mong gawin. Yes, kaya ngayong gabi po, praise God, I believe everyone ay talagang nagiinit na po. You can join us, sa ating comment section para po malaman din po namin at maunawaan po namin kung ano ang mga saloobin niyo o opinion o ideya po patungkol po dito sa istorya na meron po tayo o episode na meron po tayo ngayong gabi. Kaya ngayong gabi po, pag-usapan po natin bilang Kristiyano, paano natin gagamitin yung ng tama itong bagay na ito, itong God's given gift to us. Kasi Daddy, hindi naman na natin ito maalis. Ito na yung generation natin ngayon. Tama po ba? Right. Kaya, I know, Daddy, I've heard a lot of story ng mga pastor na nag-storya sa'yo. Hindi sila nakasabay dito because they're not updated of those things. Yun yung mga nakakalungkot. So ngayon po, Nahihirapan ang karamihan sa Yes. mga pastor na medyo, sabihin na natin kasing edad ko Yup, at yung iba mas matanda pa sa akin. And I know it's not easy to be, to be in this kind of what is really happening right now. Maging ako po ay medyo talagang pinag-aralan ko at talagang tinutukan ko kasi kailangan ho nating sumabay sa ginagawa ng Diyos sa mga pagkakataong ito. Because if you want to be used by God mightily and also not only in your church capacity, but also the whole Philippines and all over the world, you need to know how to use the social media. yes, that's right. Kaya yan po yung pag-usapan po natin ngayong gabi. Kasi sa social media, not only in the Philippines, but all over the world, pwede po natin ma-reach. And yan po yung pag-usapan natin, yung una pong paggamit ng tama bilang popular.
Tama po ba, Daddy, yung what you call them, they call themselves famous? Kasi I believe popularity has their own definition. Tama po ba, may kanya-kanyang, yung iba 1K pa lang, po yung viewers of subscriber, they thought that they are popular. Kasi marami na talaga din naman, 1K is more than 1 or more than 10. So ngayon po, ito po yung isang tama, okay, na paggamit po sa popularidad bilang isang Kristiyano. First, dapat epektibo po tayo sa pag-win ng soul, I mean. So, this platform can be used to win souls. Tama po ba, Daddy? Right. As Proverbs 11:30 says, the fruit of righteous is tree of life, and that wins souls is wise. Kasi tandaan po natin na tayo ay mga mananampalataya. And our main purpose and aim is to be used by God mightily sa pamamagitan po ng pag-aakay ng kaluluwa Yes. sa paanan ng ating Panginoon. At dapat nating maunawaan yon, na sa ating bang ginagawa, ito ba ay makakapag-evangelize ba? Kung ikaw ay may ipapakita, whatever it is, ito ba ay makakapagdala ng kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon? Pag yun ay isa sa motibo ng puso mo, aba, ikaw ay epektibong Kristiyano sa bagay na ito. Yes, no po. Daddy, one of our testimony nung nag-social media tayo, Daddy, na po, not only we win souls, pero kahit yung mga nanlalamig, yung Right. mga backslider, tama po ba, ay nagbalikan when they watch this service na meron po tayo, mga prayer meeting, at lahat ng ginagawa po natin. Yun yung kagandahan po dito. And this is the right way for us to do it in our social media. Oo, dapat makikita natin, no? Kasi parang, what is the use of being popular without Winning using souls. by God in winning souls? True, that's right. No, kasi at the end of the day, maiisip mo, makabuluhan ba yung aking mga pinakita? Yep. Makabuluhan ba yung aking mga ginawa? At makikita natin ito'y magiging makabuluhan at yung kagalakan natin ay hindi natin makakayang maipaliwanag kapag kami mga kaluluwang nadadala sa Yes, Panginoon. that's right. Pag may mga kaluluwang napapalakas. Yep. Pag may mga Kristiyano na Nagbabalik. nahahamon. Yeah, that's nahahamon dahil, wow, sila nagagamit nila ang platform ng social media sa ganitong kapamamaraanan. Ako rin, gagamitin ko rin ito. So gusto ko maging makabuluhan ang bawat ginagawa natin at ito'y makaakay ng kaluluwa upang sila ay magkaroon ng kaligtasan, kalakasan, at bagong buhay. Yes, that's right. That's the main reason why God opened up this platform to each one of us, right, Daddy? Pangalawa po, Daddy. Okay, mahalaga to. No, mahalaga. Yan ang mantra mo. Mahalaga na sa makikita natin na tayo ay talagang nagagamit ng Panginoon sa tamang pamamaraan pag si Jesus ang nag-glorify. Yes, that's right. No, si Lord ang sikat. Yep. Ika nga, walang ibang sikat. Walang ibang bida. Yep. Walang ibang magaling kundi That's right. si Jesus. Amen. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Yep. They need to glorify God through you. Yes. Gagamitin ka ng Panginoon para makita nila ang magandang ginagawa ng Panginoon, ang kaluwalhatian ng Panginoon, at habang sila'y napapagpala, mag-glorify ang pangalan ng Panginoon. Yes, this is what I love, Daddy, in our church and even to some church. Di po, ito yung mantra, karamihan ng mga church at tayo, Daddy, this is our mantra. All for the glory of God. Tama po ba? Everything that we're going to do, everything what we're going to say, everything that we are doing, it is all for the glory of the living God. Yes, possible. At sabi po ng Colossians 3:4, si Jesus ang totoong buhay natin. At kapag siya ay nahayag, kasama kang mahayag, yes, possible talaga one of the reward ng ating Panginoon, maitaas din po tayo for the glory of the living God. Pero wag po nating kakalimutan, daluyan lamang po tayo ng pagpapala ng pangalan ng ating Panginoong Kristo. Si Jesus po at ang Diyos ang totoong main character sa istorya ng buhay po natin. Yes.
We are just a channel of blessings Yun. of God. Amen. But the source of the blessing, the source of our power, the source of our wisdom, knowledge, and everything is our Lord Jesus Christ. Yes. So we are just a channel. Right. Dadaluyan lamang po tayo. Kaya mahalaga na madaluyan tayo ng kaluwalhatian, kapangyarihan, kaningningan, at paggalaw ng kamay ng ating Panginoong Jesucristo. At sigurado ako, si Jesus ang mag-glorify. Yes. Again, samahan niyo po kami sa kwentuhang ito. Nagiinit na po si Daddy, nagiinit na po ako. And I know some of you, you have a lot of some of you testimonies or opinion or saloobin. Please, share with us, bear with us, mag-comment po kayo upang mabasa po namin yan ngayong gabi. At habang wala pa po kayong comment, ito po yung pangatlong bagay para magamit po natin ng tama ang bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos through the social media. Sabi po ng 2 Timothy chapter 2:21, it says, "Therefore, if anyone cleanses himself from these things, he will be a vessel for honor, sanctified, useful to the master, prepared for every good work." Yung pangatlo pong bagay para magamit po natin ng tama kung ano man ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos, yun po ay nagiging pagpapala po tayo. We become a blessing to others. Ito po yung laging sinasabi ni Daddy, pag gagawin mo ang isang bagay, na pagpapala ka una pala na pagpapala ang Diyos, napapagpala ka, napapagpala ang iba. At lalo tigit ito, dadagdag ko po ito, napagpapala din ang mga lingkod ng Diyos na itinayo sa buhay mo. Mahalaga yun, no? Mahalagang makita natin pag tayo'y nasa kalooban ng Diyos at tama ang ating ginagawa. Meron tayong tatandaan. Una, sa ginagawa mo ba'y nabibless si Lord? Yes. Pangalawa, sa ginagawa mo ba nabibless ang iba? Ibang mga tao, ibang mga kaharap mo, ibang mga kakilala mo, napapagpala ba sila? At yung sinabi nga, pangatlo, ikaw ba ay napapagpala? Yep. Ikaw mismo. Kasi pwede nating madaya si pastor, madaya si brother and sister, madaya ang ating kapitbahay, pero tayo mismo, alam natin yon, hindi natin kayang madaya ang ating mga sarili. We can feel that we are blessed, that the people watching us are blessed, and also God are blessed as well in our life, in our program. Yes, totoo po yun. So yan po yung tatlong bagay para po magamit natin ng tama yung platform na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. If ever man, God will give us, and I believe this is the will of the living God to each one of us, na when God uses us, ang Panginoong Jesus ang makikilala sa atin. Yung pang-apat pong bagay, Daddy, may pang-apat po. Kapag ikaw ay naging mabuting halimbawa sa mga taong nakatingin sa iyo, no? Pag ikaw ay naging mabuting halimbawa sa mga taong nakatingin sa iyo, no? Ikaw ay nasa tama. Yes. Tama ang ginagawa mo, no? At talagang si Jesus ang natataas. No? At talagang si Jesus ang nagiging famous sa buhay mo. Mahalagang maunawaan natin ito. Yes, as a Christian, yan po yung mga dapat po natin gawin. Yung pang-apat po, we set a good example. Though we cannot please everyone, as long as we portray that we are a Christian, as long as we portray Jesus Christ in our lives, we believe we're making an example to everyone na nanonood po sa atin. Sabi po ng Bible, imitate Christ as I imitate. Imitate me as I imitate Christ. Yeah. So, mahalagang maunawaan natin yon, no? Yung pagiging mabuting halimbawa. Kasi kahit na magaling kang dumaldal, madaling kang magsalita, pero kung hindi ka naman nagiging magandang halimbawa, nako, delikado ka. That's Sabi right. nga natin madalas, wag ganon. No? Kaya dapat maunawaan po natin ito, na tayo bilang tumatayo sa unahan, sa platform, sa social media,
we need to be a good example to the people na manonood sa atin at makakakita ng ating mga programa at ng mga bawat nais nating ipahatid sa mga tao. Yes, that's right. So yan po yung mga bagay na po bilang mga Kristiyano upang maintindihan at maunawaan po natin that's the right track of the living God sa atin po as God uses us in this platform. So ngayon naman po, pag-usapan natin bilang Kristiyano, yamang nalaman na po natin yung track na dapat po, yun yung ginagawa po natin. Ngayon, paano po ba natin talaga maipapakita na si Jesus lang yung famous o siya lang yung sikat sa buhay po natin? Oo, So paano? yan po yung pag-usapan natin ngayong gabi, Daddy. Oo, so gusto nating, gusto nating makarinig mula sa inyo na ami pong tagapanood. Hindi lang po kayo tagapanood. Gusto rin po naming marinig ang tinig nyo. Paano mo maipapakita na sa iba na si Jesus talaga ang famous sa buhay Yes. mo. Mahalagang maunawaan natin yan. That's right. So yung unang-una pong thing na talagang may papakita po natin na si Jesus po ay nagiging mataas at nagiging sikat po sa buhay natin. Sabi po ng James 4:10, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. So unang-una, when you're doing things, you are being humbled by God. Kasi nauunawaan mo it's not about you. Nauunawaan mo hindi ito sa sarili mong lakas, hindi sa sarili mong talino, kaya it makes you humble, hindi po hambog. Ulitin ko po ulit. It makes you humble, not hambog. Mahalaga yung pagpapakababa, no? Mahalaga yon kasi even Jesus himself, he humbled himself, no? Himself. Yup. No, mahalaga ang ating pagpapakababa. Hindi yung napakataas mo, ay sikat na ako, ay magaling ako, no? Dapat ang magaling talaga si Jesus. That's right. At tayo nagpapakababa. Yup. Amen po. Pangalawa, Daddy. By being a living testimony, of course, kinakailangan ikaw ay maging buhay na patotoo kasi sa patotoo mo, makikita si Kristo. That's right. So mahalaga itong maunawaan natin, kinakailangan tayo ay buhay na patotoo, no? Sabi nga natin, ang being born again is not being Religious. member of religion. Yup. But it is a relationship to God. And having a relationship to God is having a testimony. Yep. Ano yung ginawa ng Diyos na pagbabago sa buhay mo? Ano yung ginagawa ng Panginoon? At mahalaga na ikaw mismo ay nagiging buhay na patotoo sa mga tao na nakapanonood sa iyo. Yes. Pangatlo po, well said, Daddy. Pangatlo po, being light or difference maker. Ang dami na po ngayon na gustong maging influencer. All we have to do is just be a light and a difference maker in our own way or in our own pedestal o binigay pong platform ng Panginoon sa atin. Dapat po, hindi tayo nakikipag-conform sa takbo ng mundo. Hindi porket sikat gagawin ng Kristiyano. Hindi porket uso gagawin ng Kristiyano. Hindi porket trend gagawin ng Kristiyano. We have to be a difference maker. So yan po yung pangatlong bagay po. As 1 Peter chapter 2 verse 9 it says, lagi po natin tatandaan yung pagkakakilanlan po natin. Sabi po ng 1 Peter 2:9, you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praise of Him who called you out of darkness into a wonderful light. So yan po yung dapat po na nakikita po sa atin, nakikita po para si Jesus ay makita sa buhay po natin. Okay, bago tayo magpatuloy, I want to read some of the comments. So sabi ni Angelica Rose Dulutan, Amen, be a light and a difference maker. So maging liwanag tayo at tayo ay maging difference maker. No, sabi niya pa rin, dapat mas lalong nagpapakababa sa harapan niya sa tuwing tinataas ka niya. That's right. No, Amen. mahalaga, no? Na tayo lalo pa nagpapakababa habang tayo ay itinataas ang ating Panginoon. So next is, are you pleasing in the eyes of God and men? No? Are you pleasing God?
Are you pleasing the Lord? Yep. And also the men. No, Romans chapter 14 verse 18 says, if you serve Christ with this attitude, you will please God, and others will approve of you too. Yes. So of course, kapag ka napiplease mo ang Diyos, sigurado ako, mapiplease mo ang mga tao. That's right. Pag Totoo po yun. nabibigyan mo ng kaluguran ang Diyos sa buhay mo, hindi pwedeng hindi mapansin yon. Mabibigyan ng kaluguran ang Diyos sa iyo, and then makikita ng mga tao at ang mga tao ay malulugo din sa iyo. Yes, for the glory of the living God. So yan po yung by fruits, makikita po natin kung gusto po natin makita talaga si Jesus. Kasi ang church, they are created to become ang content ay church. Daddy, tama po ba? Right. No, this is, kasi yan po yung, kanina po, sabi po dun sa sinasabi, binabanggit kanina, paano natin malalaman na si Jesus talagang pinapasikat natin? Sabi ni Daddy po kanina, is yung testimony po natin. And I believe the church needs to have an integrity, most especially sa panahon na ito. Kasi pwede tayong mag-portray dito sa social media na ganito ginagawa natin. Right. Pwedeng tama yung sinasabi natin pero hindi totoo sa labas nitong social media na ito. And I believe, makapangyarihan ng banal na Espiritu. And if we live in the integrity and righteousness and holiness of the living God, even this social media can be touched by the Holy Spirit. Not by a person, but I believe by the Holy Spirit, by the power of the Holy Spirit, through each one of us, if we live according to the integrity and intimacy with the Lord. At doon natin makikita po yung bunga ni Jesucristo sa buhay po natin. Mahalagang maunawaan natin. At gusto kong idagdag that you are led by the Spirit. Yes. It's very important to us because Romans chapter 8 verse 14 says, you will know that you are children of God if the Lord is leading you. Yeah, you are that's led right. by the Spirit of God. Kaya mahalaga na ang banal na Espiritu ay gumagalaw kasi tandaan natin, it's not by might nor by power but by the Spirit, saith the Lord of hosts. Yes. May mga pagkakataon, di natin alam, pero alam ng banal na Espiritu. Amen. And if you are led by the Spirit of God, the Holy Spirit will lead you to say something that can touch the heart of the viewers, that can touch the heart of those who are watching the program. That's why, binibigyan natin lagi ng diin yung paggalaw, yung pangunguna ng banal na Espiritu sa programa. Bakit? Because in these last days is the day of the Holy Spirit. Amen. For He that, Daddy. will pour out His power, His anointing to all the people of the earth if we are willing to be used by God. Yes. Kaya po, Daddy, ang church must be the content of the church sa mga social media natin must be a churchy. I'm not saying na para tayong religious, I'm not telling that. What I'm telling right now, dapat, kung si Jesus ang gusto po natin, spiritual ang dapat nating idala at ilabas po sa mundong ibabaw. Kasi we saw a lot of, in the social media, puro basura. And again, we have to be a difference maker to do this. Sapagkat kasi po, ang sunod po natin pag-uusapan, kasi may mga church na to the intention na gusto po nilang mawin talaga ng gusto yung soul, yung iba, karamihan, they compromise. Right. Tama po ba, Daddy? Yun yung nakakalungkot. Some of the churches yung nagiging content, puro kalokohan. Yung ibang mga Kristyano, not all the church, again, I'm not discrediting all the church right now, but what we are doing right now is to tell the truth and awaken kung ano yung dapat po nating inilalaman sa mga content at social media na meron po tayo. Kasi yun yung nakakalungkot. Tama po ba, Daddy? Yes, dapat maunawaan natin kasi ano ba tayo? Yes. Sino ba tayo? If we are Christian, we need to give something to the people according to the belief of a Christian, according to the plan of God, because that's the heartbeat of Christ. Ano, yung maluwalhati siya, makapag-evangelize, makapagdala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon, at mabigyan ng kapurihan ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya,
kailangan huwag tayong aalis doon sa mga bagay na yon. Yes, kaya dapat po si Jesus ang pinapasikat natin. Katulad po ng usapan natin kanina, may mga nangyayari kasi because some of the Christian, they called it influencers, the vloggers, they really wanted popularity na nasa-substitute na nila yung pinaka-main purpose at pinaka-main dahilan dapat kung bakit inopen ng Panginoon itong social media. So ano nga ba ang mga kadalasang nangyayari na di dapat gawin just to gain yung popularity? Yes. So gusto na, kasi oras na, kaya kailangan magmadali rin tayo. So, ano-ano ba yung pwede na nangyayari? Okay. Okay, first one po is selling their souls to the devil. Yan po yung kadalasan. Some of the vloggers, some of the ano po, may ganito po talagang nangyayari. Yun po yung saddest. Some of the church, they compromise. Some of the Christian believers, they compromise sa mga gustong mangyari sa buhay po nila. So yan po yung unang-una. Oo, no? Masyadong nagiging compromiser. Sa panahon natin ngayon, baliktad kasi. Sa halip na ang church ang ginagaya ng sanlibutan, ang church ang nanggagaya sa sanlibutan. You know, naalala ko noong mga panahon nung ang church ay nagkakaroon ng revival. That was 80s and half of the 90s. No, na nung nagsimulang nagkaroon ng sayaw, nagkaroon ng tambourine, no, naalala ko, biglang yung mga show sa television, nagkaroon ng mga paggamit ng tambourine. That's right. No, pero sino ba ang unang gumamit nun? Church. Yes. Nung may mga, nagko-concert, Christian concert, they are lifting up their hands. Yeah, totoo. And who used that first? Christian. And then after that, what happened? Yung mga nagko-concert na, pag may umaawit, nagtataasan na rin ang May kamay. nagtutumbahan na rin. No? At, nakakasyak pa, may mga nagtutumbahan din, no? Pero saan ba yun unang nangyari? Sa church. Mahalagang maunawaan natin yon. So, hindi ho tayo dapat ang nanggagaya sa ginagawa ng sanlibutan. Well, may mga bagay na pwede nating magamit in a spiritual realm. Pero ibahin natin yung pagkakahain kung ano yung Yes, gusto that's right. nating Yung standard, maipakita sa bawat isa. No? Ang mahalaga dito, hindi tayo nakikipag-compromise. Yes, amen for that, Daddy. Sa pangalawa po, Daddy. Okay. Ako po yung una ka nagsabi. Okay. Pangalawa ay may mga nakikita nating mga tao na vlogger at mga influencer sa social media na inaangkin ang gloria. No? Sila na yung... Yung mga Pirma na lang nila. Yung mga tinatawag na glory to me. So kaya sabi ng Colossians chapter 3 verse 23, so whatever you eat or drink or whatever you do it all for the glory of Yes. God. So mahalaga na ang ating ginagawa ay para sa kaluwalhatian ng pangalan lamang po ng ating Panginoon. By the way, wala tayo kung hindi ang Diyos ang magbibigay sa atin. Amen for that. So yung pangatlo po is yung men pleasers. Some of us, most of us, we love crowds rather than the people na ibinigay sa atin ng Diyos. We please men rather than the Lord. As 1 Thessalonians 2:4, it says, on the contrary, we speak as those approved by God to be entrusted with the gospel. We are not trying to please people, but God, who tests our hearts. But our problem, sometimes, mas gusto po natin yung crowd kaysa yung Panginoon talaga. So that's it. Yes, praise God. So, ngayon, manggigising na tayo. Yes. I'm excited for this. Yeah. So mga kapatid, ngayong oras na ito, panoorin po natin ang ating mga gigisingin. Watch this. Gising! Your mercy is forever.
Maraming ganyan, Nakita mo Daddy. yun, yung pag-ganon-ganon pa, no? A performer, no? May kasama pang kindat, Daddy. Oo, minsan nakakalungkot talaga na sa mga pagsamba, sa mga panguna ng worship leader and a worship team, it's just like they are not leading the people to worship, but they are performing. Yes. It's just like a performance, Yeah, that's not right. a worship. Kala ko po nga, nasa tawag ng tanghalan eh. O kaya, yung voice, tatalikod na sana ako eh. I got you! But again, that's not the church. Hindi po yan yung purpose ng Panginoon sa atin. That's not, hindi yan, dyan tayo kinreate ng Panginoon. We are created to worship, not to perform. Right. Mahalaga maunawaan natin yon. Hindi po tayo artista. Hindi po tayo tagapagbigay saya sa tao. Tayo po ay mananamba at ang ating binibigyan ng kagalakan, kasiyahan ay ang ating Diyos. Kaya, Huwag ganoon! Gising! Ay, sis, kamusta ka na? Ay, mabuti naman, sis. Kamusta naman yung church natin dun sa Pasig? Ayun, mabuti naman. Talagang lumalago naman. Praise the Lord. Oo nga, nabalitaan ko nga. So kasi, siya nga pala bukas, meron kami event sa church. Gusto sana namin kayo magkitahin. Kamuha na rin yung mga kabutin mo doon, mga tinuturuan mo. Sige, ano yung punta kami bukas. Anong oras pala yun? Ano, mga 7 p.m. pa naman. Ah, okay. Sige, makakapag-invite pa din kami sa inyo. Sige. See you, Ah, sige. Bye. Uy, guys, nandito na pala tayo sa event. Tara, tingnan natin sila. Eh, sis, nandiyan na pala kayo. Oo. Dito lang kaming dalawang baguhan. welcome po. Buti nakarating kayo. Oo, na-traffic kasi kami, kaya medyo na-late din talaga kami. Actually, kanina pa nagsa-start. Ano na nga yung mga nag-represent na yung mga... Di ba word song yun? Oo nga, te. Di ba turo sa atin na do not conform to the patterns of this world? Kaya nga, mas maganda pawing natin ang kaluluwa sa pamagitan ng Panginoon at hindi sa makamundong pamamaraan. Okay. Yan, isa pa po yan. This is one of the problem ng karamihan po ng church. Again, katulad na sinabi po natin kanina, Daddy, no? The intention, ganda naman yung intention. Kaya lang yung way, yun lagi nyo dating sinasabi, yung right motive in a wrong way. Tama po ba, Daddy? You are right in a wrong way. Yes, that's it. Yun po yung laging sinasabi ni Daddy because we believe, based on our experience, Daddy, na po, yung church hindi gumamit to evangelize, hindi tayo gumamit ng secular song. Kasi Right. we believe we are a Christian church. Ano yung magiging kakaibahan ng musika ng secular at worldly doon sa church kung gagamit rin tayo ng mga songs na yun? Oo, ako, sa akin as I stand in as a Christian, hindi ako sumasang-ayon doon sa pinapalitan yung lyrics Yep. noong mga wordless song. Kasi kahit na awitin natin to, kapag ka narinig yun ng unbeliever, yung tugtog, hindi naman yung kanta nating pinalitan ng lyrics ang kakantahin nun. Yes. Ang ikakanta pa rin nun, yung alam niya. Doon pa rin siya sasabay. And always think about it. Ano, ito, malakas ang loob ko dito. Whatever songs that God's given to us, it will touch the heart of the people. Yes. Pag ang Diyos ang nagbigay, mahihipo ang puso ng Diyos at sigurado ko, mahihipo ang puso ng tao. Kaya po, huwag gumamit ng secular song. Oo, huwag tayong gagamit ng mga secular song. Kasi dati nakakalungkot, no? Hindi lang po sa evangelism kasi nowadays, the saddest thing, minsan even in a worship program, may mga secular song ka na maririnig nakakapasok sa loob ng church. Tama po Oo, ba? minsan nga, That's nasa mga conferences Yes, pa. that's why, ano yung nagiging kakaibahan ngayon ng club sa church?
Right. See, tayo po, for God's glory. Again, we're not discrediting anyone kung yan ang leading sa inyo ng banal na espiritu. Pero I beg to disagree that God will not lead us in a way of secular kung nakakilala ka na. Kasi doon kanya tinanggal eh. Tama po ba? Right. Doon kanya inalis, alam mo namang ibalik kanya doon. So I believe, dapat hindi po tayo compromising church. Yeah, just like, when you come to church, mahalang kasi it's a fellowship eh. Yep. Fellowship to. At kadalasan, ang ilaw nasa entablado na lang. No, kaya minsan, limelight talaga ang nakikita because the people at the back and not at the front, they don't see each other. Yes. Kasi yung ilaw, ang lakasan doon lang sa unahan. Kaya nga pag may big event tayo, lagi ko sinasabi, pwede Buksan bang ang pakilawan yung mga tao because we just want to see how the Lord moves in the people. And this is a fellowship. So dapat nagkakakitaan tayo, nagkakakitaan ng mga ngiti natin, yung galawan ng Diyos, kung paano gumagalaw, dapat nakikita natin so that we can see the glory of God. I am not against using the spotlight. Yeah, totoo po yan. I am not against using the sometimes Smoke. the dim light. Yep. No? But use it in a right way. That's right. No? So, because we are not beer house, we are not a bar, We're not we are club. not a disco houses, Yes. we are a church. Yes. Let the church be church. Huwag Huwag ganon! Huwag ganon. Gising! Mga youth, napapansin naman natin na lumalago na ang ating church. Dahil dyan, kailangan pa natin na mas marami pa yung maabot. We need to preach the gospel of God. At dahil dyan, may sasuggest pa kayong opinion para sa kung paano yung gagawin natin? Parang ganito kasi. Hindi, ganito. Bakit hindi tayo maging Christ influencer? Pwede natin gamitin ng platform ng social media. Gaya ng Facebook, Twitter, o YouTube. Kung yung mga nga nagte-trending, si Jesus pa kaya? Oo, tama. Huwag na kaya para sa church. Para sa akin na lang kaya. Madami yung likes ko nito. Madami yung subscribers sa channel ko. Magkakapera pa ako. Kapatid, walang halaga, kasikatan, ang karangyaan, at lalong-lalo na ang mga pera kung hindi ang Diyos ang sentro ng mga iyon. Dahil sabi nga sa kanyang mga salita, ano man ang ating gawin natin iyon para sa ikarangal ng kanyang pangalan. Kaya, wag ganon! Eto, Daddy. medyo maraming ganito. They are using the church for them to be famous. That's right. Hindi na yung nagagamit ng Diyos ang mga tao para makilala Baliktad na. si Kristo sa church. Marami ngayon, nagagamit ang church para makilala yung tao. That's right. So naalala ko, this is just a very big example. Ako po ay mayroong YouTube account sa YouTube, yung pong GK Fired Up TV. Excuse me. And before, it's not GK Fired Up TV, it's my personal account. Pero, nung nangusap ang Diyos sa akin na kailangan gamitin ang YouTube para magpahayag ng mabuting balita at ipakilala ng gusto si Jesus, yung aking account, sariling account, na nasa pangalan ko, na marami nang nag-subscribe, ay ibinigay ko sa Gising Kabataan. Kaya naging GK Fired Up TV. Bakit? Kasi it's not about me. It's not about GK. That's right. But it's about the name of Jesus. So mahalagang maunawaan natin to. Hindi tayo ang gagamit ng church para tayo'y makilala. Kundi magamit tayo ng Panginoon sa church para
si Jesus ay makilala. In short, wag po nating gamitin ng ating Panginoon. Hayaan nating tayo ang magpagamit sa ating Diyos na buhay. And one thing, Daddy, na po, ito rin yung isa sa nakakalungkot. Minsan sa church, because gustong kumita, gustong magkaroon ng platform, kahit Christian, pag nag-TikTok, kita na rin ng laman. Yan yung mga nakakalungkot. No? Gagawin ng lahat just to gain popularity, money, and everything, at nawawala na talaga yung passion for Jesus. At itong ito yung minsan nakakalungkot na mga hindi, habang nag-uumpisa lang naman po ako, gagamitin ko tong mga style na to. Hello? That's right. If it is the will of God, and if the Lord is with you, and you are doing what is right, I believe ang Diyos ang magtataas sa iyo. That's right. No? Amen po. So, hindi natin kinakailangan, hindi natin kailangan tayo ang gumamit That's right. sa pangalan ng Panginoon at sa church. Hayaan natin ang Diyos ang gumamit sa atin. Kaya, Wag ganon! Gising! Ayan guys, magtuturuan tayo ulit ng level of faith course natin ngayon. Praise God din kasi ang dami natin. Para naman. So, ayun, praise God sa natapos natin na turuan. Sana next week madami pa din ha. Ganito pa rin oras, Monday 2 p.m. Saka pala guys, magdala din tayo ng Bible, notebook, pati na rin ballpen. Angelina, nandiyan mo ba sila? Ay, hindi ko eh. Wala pong signal, kuya. Ano ba yan? Anong oras no? Kuya, sorry po, nalita ko. Yun, praise God, tara na. Next week na lang tayo magturuan. Ay, ano para, kuya? Uulitin ko lang rin naman yung ituturo eh. Ikaw ba ay makabasa sa kabila ng audience mo? Pag marami, ibigay todo. Pero pag nag-iisa, ay tumatanglay. Tandaan, ang Panginoong Hesus, marami man ang nag-iisa, siya pa rin ay nagpatuloy at umabot sa uwaw na kaluluwa. Kaya... Wag ganon! okay. So, ito, marami rin ang ganito. Yes. No, kapag konti nanonood, walang kagana-gana. Kapag marami, wow! Very energetic. That's right. Or, maging sa mga Bible study, kagaya na napanood natin, kapag marami ang tinuturuan, wow, energetic. Masayang-masaya. Ganang-gana, ganadong-ganado na magturo. Pero kapag isa na lang ang nanonood at isa lang din yung tinuturuan, nawawala na ng gana. That's right. Wala ng energy. No, tandaan po natin, ang una nating tagapanood at mag-aaproba kung tayo ay nakapagbibigay ng kaluwalhatian ay ang ating Panginoong Jesucristo. Not only the people who are watching you, but one of the main viewer natin ay si Jesus. Yes. At siya ay mag-a-approve kapag tama, parang nasa harapan natin si Jesus at panay ang thumbs up. Panay ang thumbs up sa atin habang sinasabi natin yung mga dapat nating sabihin. At pag hindi, parang nakikita natin si Jesus na medyo umingi-wingi ng konti. So, dapat kaya may marami kang viewers o hindi, parang Same ako. intensity. No? I give my best kahit na nasa libu-libong tao ako nagsasalita Yes. at kahit nasa kokonti. That's right. Same energy. Intensity. Same. Same intensity. Same voice intonation. That's right. No, walang pagbabago, hindi yung pagkakokonti ang kara parang Langgana. no,
bigay na bigay palagi. Yes, kaya po wag tayong parang si Jollibee, isa pa, isa pa, ano bang wala pa, isa pa, wag pa bida-bida, sapagkat si Jesus lang dapat yung bida. Isang kaluluwa, it's worth na maturuan po natin, ma-disciple po natin, sapagkat ito po'y kagalakan ng Diyos at kagalakan po nating lahat. Amen and amen and amen and amen. So, kaya, wag na nga. Live po kami. Kaya wag na nga. wag nga Gumawa ka. Gising. So makikita nyo po, live na live po tayo dito. Na po, makikita nyo po. And for the last parting words, ako po siguro, Philippians chapter 3 verse 7 up to verse 8. Sabi doon, lahat ng bagay inaari kong kalugihan, makamtan ko lamang si Kristo Jesus. In this world, like right now, we are in a deceiving world. Most especially, we are shaped by the social media right now. Sa bawat isang nanonood ko, my prayer that the passion of Jesus, the passion for Jesus ay hindi po mawala. Na lahat ng ginagawa po natin ang makakamtan natin si Kristo Jesus. Higit sa popularity, higit sa pera, higit sa anumang bagay, higit pa kung saan-saan man, mawala na ang lahat. Wag lang po si Kristo Jesus sa buhay po natin at presensya niya. As Philippians 3:8 says, lahat ng bagay inari kong basura, makamtan ko lamang ang pagkilala kay Kristo Jesus. To God be the glory po. Sabi ng John chapter 12 verse 32, and he said, if I be lifted up from the earth, I will draw all men unto me. Si Jesus o mismo nagsabi niyan, na kapag siya ang ating itinaas, lahat ng tao ay dadalahin sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat po nating laging tatandaan, anuman ang ating gustong gawin, anuman ang ating gustong ipakita, anuman ang gusto nating ipalabas, ang lagi nating tatandaan na kapag tataas ba ito ng pangalan ng Panginoon. Yes, that's right. At si Jesus ba, ang gusto talaga nating maitaas sa ating programa at sa ating mga ipalalabas. Sapagkat nakasisigurado tayo, sabi ng salita ng Diyos sa John chapter 12 verse 32, na pag si Jesus ang naitaas, ang mga tao ay lalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Yes. Kaya sa gabing ito, nais ko pong iwanan na mahalaga na ating ilagay sa ating puso at sa ating isipan sa bawat sasabihin natin, sa bawat gagawin natin, at maging sa bawat ikikilos at planuhin natin, siguraduhin natin si Jesus ang matataas. Siguraduhin natin si Jesus ang maluluwalhati at si Jesus ang mapararangalan upang ang mga tao ay mapalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y sumandaling manalangin. Minamahal namin Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Tinataas po namin sa iyo ang bawat mga mananampalataya na gumagamit ng social media para sabihin na sila ay nagpapahayag ng iyong mabuting balita o gusto maging influencer for your glory alone. Dalangin po namin, Panginoon, na marami pang Kristiyano ang tumayo sa katotohanan, ang tumayo sa tama, tumayo na ikaw, Panginoong Yesus, ang bida, ikaw ang natataas, ikaw ang naluluwalhati, at ikaw po ang napararangalan. At Panginoon, kung may mga Kristiyano mang medyo nalilihis na ng kanilang mga gawain sa pagbibigay ng programa, Panginoon, online, hayaan mo po, Panginoon, na convict mo sila. At ipaalala mo sa kanila, it's not about us. Amen. It's not about anybody, but it's all about your Jesus. Amen. At Panginoon, dalangin din po namin ng programang ito, ng Gising Kabataan Live, ay magamit lamang para sa iyo. Ang aming pong buhay na mag-ama ay ikaw lamang po ang siyang mataas, ikaw lamang po ang siyang maluwalhati, at ikaw lamang po ang siyang maparangalan. Salamat po, Amang Diyos. We give you the praise, we give you the glory, in Jesus' mighty name. And everybody shout, Amen, and amen. Praise God. Again po, ulitin po natin. I know that you are blessed. And if you are blessed to this episode, kindly po, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe to our YouTube channel, our YouTube official channel po ay GK Fired Up
TV. Please subscribe, hit the notification bell, and if you watch video, share, like, and please leave a comment. And even dito po sa Facebook po natin, if you can, actually po, kung generous naman po kayo, you can send stars even to this episode po dito po sa Facebook po natin. Pero ang hiling po namin, para po maihayag pa at marami pa pong maabot ang mga salita ng Diyos through this episode po, please like, share, and leave a comment dito po sa episode na ito para po malaking tulong po yan. Ang bawat share nyo, ang bawat comment nyo po ay malaking tulong po sa ating Facebook po for the glory of the living God. Amen. Tandaan po natin, anumang mga isi-share nyo, ito po'y para nag-evangelism na rin kayo. Right. Kasi pag naipasa nyo po ito sa mga hindi mananampalataya at nakapanood sila, sigurado po, sila rin naman ay mapapagpala. Amen. At ganoon din naman, sa mga mananampalataya na nangangailangan ng kalakasan, Amen. it will be a channel of blessing to strengthen their faith, to make a clarification doon sa maaaring nagiging katanungan nila sa kanilang mga buhay. Right. So, huwag nyo pong kakalimutan na ito po ay i-share, i-like at i-follow, Leave a comment at mag-comment dito po sa Facebook page ng Facebook ng Gising Kabataan at sa YouTube ay GK Fired Up TV. Fired Up TV. And also, you can give. Kung kayo po'y napapagpala at nais nyo pong patuloy na maging daluyan ng pagpapala, lahat po ng kinikita po ng programang ito sa stars at sa mga sinisenyo sa GCash, ito po ay mapupunta sa pambili ng lote at pagpapatayo ng Gising Kabataan Center. Yes. Not only the whole Philippines, but all over the world. Yun na po ang magiging sentro natin. Yes. So much for this night po. Kami po ang mag-ama na lagi niyo pong kasama dito tuwing Tuesday ng 7 p.m. dito po sa Gising Kabataan Live. Ako po si Kuya Aris. At ako po si Pastor Basilio Valpebre, ang lagi niyo makakasama dito lang sa Gising Kabataan Live! Kabataan na tayo'y magbago na. Bigay ng Diyos sa buhay ay huwag na sayangin pa. Limutin ng droga, laksugan, sigarilyo, pagkat di nakapabuti